This is your third term as mayor. What have you discovered in government? Ngayon, ikwento mo the chain of corruption. How does it work? Karen, nasa ICI na ako eh. Pinagbawal na ako magsalita tungkol Without naming names. Okay, sige. Well, it starts with, of course, the insertion. Diba? Sabi nga ng isang kakilala kong engineer sa DPWH, Sir, yung pondo were just so huge na it went beyond our absorptive capacity. At sa laki ng perang binigay sa DPWH ng Kongreso, hindi namin alam kung paano namin gagastusin. So, ang nangyari na lang, nakipagsabuatan kami sa kontraktor. Siyempre, nandiyan yung mga politikong taga-dikta sa amin kung anong gagawin, magkano yung mga porsyento nila, yung mga kontraktor na mismo ang gumagawa ng mga program of works, hindi na yung DPWH. Kasi sa laki ng pera, at the same time, meron na rin kami mga porsyento. Alangan naman yung politiko lang may porsyento kasi pag nagkakasuhan, kami yung makakasuhan as yung kontraktor. Sila, hindi naman sila yung pinakamalaking ang porsyento, hindi sila makakasuhan. Ganun nag-evolve. At nagkaroon ng mga permutations. Iba-ibang scheme. Iba-ibang formula ginamit. Pero at the end, sumatotal nun, may porsyento siya, may porsyento ako, may porsyento lahat. Ang naiwan na lang sa project, 30%. Kaya sasabihin ng contractor, konti na lang yung sa akin, ang gagawin niya, dadayain niya. Dadayain niya, katulad yung sheet piles. Yeah. Sa Mindoro, nakita yon na yung mga sheet piles, ang iikse parang it should be 12 meters, parang 3 meters lang or 5 meters. 1 meter pa. Oh my, 1 meter. Yung iba pang part ng wall, wala pa eh. Kunyari, ito lang yung matino, isang 12 meters. Tapos dito sa katabi, 1 meter, 1 meter. Meron pang wala. Hindi lang yun ang daya, Karen. Daya pa yan sa presyo. Let us say, per linear meter, dahil nga maghahabol sila, 7,200. When in fact, yung per linear meter, 2,400 lang. Sa isang 12 meter yan, di ba? How many hundreds of sheet piles? So, ang gusto maintindihan ng tao, ito, ang congressman, mag-i-insert siya sa kanyang distrito. Some of the insertions are legitimate. Di ba? Gusto ng ospital, gusto ng ganito, pero magre-request. So mag-i-insert. Ang naging insertion na ngayon, bilyon-bilyon. Hindi po hawak ng congressman ang pera Right? Paano na yun i-release? How does it work? Well, kung nasa GAAS siya, walang choice ang DBM kundi i-release siya. Kasi kanino po niya i-release? I-release niya sa implementing agency. The DPWH. Kaya ang daming pera doon sa mesa ni Bryce Hernandez. NEP pa lang yun. NEP pa lang yun. Tapos, paano hindi yun? pwedeng cash ang i-release ng DBM. Hindi pwede naman yun So, ikwento nyo, how does the DBM release? I-release niya through a notice of, may notice yan may tawag niyan, notice of cash allocation. Walang humahawak ng cash except yung treasurer. Puro cheque lahat yan Cheque lahat yan. Wala namang cash na dapat. Kaya nga nagulat ako, bakit may cash kayo dyan? Yeah. So, kanino pumupunta yung cheque? So, yung DBM mag-i-issue ng cheque to the contractor. Notice of cash allocation. So, i-download na yung pera sa bangko. May bangko naman yung DPWH. Tapos, pag magbabayad siya, puro check yan. Puro check. Walang cash. Kaya nga nagtaka ko. But it goes to the contractor. Of course. Okay. Yes. So, merong process uli yan. Na hindi ka basta-basta pwedeng kumuha ng pera kung hindi kompletong papeles. Pero sa nangyari dun sa mga nakita ko at nakita namin, fraud na lahat Kumbaga, nag-invento na sila ng mga papeles, nag-invento na sila ng mga accomplishment, cut and paste, walang proper na accounting system, walang auditing, kaya yun na yun. Na-release yung pera, na ibabayad doon sa contractor. Yung contractor mo, ito na yung share nyo. Kaya kung may nakita kang pera sa lamesa, yun na yung share. Share ng DPWH yun. At share siguro ng mga DPWH at nandun na rin siguro yung share nung funder. Yung kusang, sino ba nagpondo?
So technically, ang laki ng perang hawak ng contractor. Malaki ang pera ng contractor kasi siya rin ang magbibigay ng Siya yung magbibigay ng porsyento. May mga ganong scheme. Merong scheme din na yung DPWH na yung contractor. Ang tawag nila doon in-house. Sinabi yan sa hearing, di ba? Yung DPWH na in-house ang magtatayo. Yeah, kasi sobrang yaman na nila. Hihiram na lang sila ng lisensya. O may royalty ka na lang, 3%. Anyway, lagi ka naman nakikinabang sa amin. Hiramin namin yung lisensya. So, yung mga DPWH, sila na yung nagplano. Sila na yung nag-design. Sila na yung nagpabid. Sila na rin ang magbibid. Sila na rin ang mag-implement. Sila na rin ang magbibil. Sila na rin ang mangongolekta.